kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Basta kalan, ang pangalan laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan. Yun, good day sa inyo lahat at welcome sa ating YouTube channel. Ang pag-uusapan natin ay itong press conference ng nanay ni Carlos Yulo na si Angelica Yulo, no? Pero bago natin simulan nito mga master, no? Bago natin panoorin itong video na to, itong press conference ng nanay ni Carlos Yulo, syempre batiin muna natin ng congratulations si Carlos Yulo. Syempre nakaka-proud yan na isang Pilipino ang mag-uuwi ng gintong medalya, no? Para sa ating mga Pilipino. Nakaka-proud sobra. At i-congratulate natin, di ba? Congratulations Carlos Yulo, no? But eto na nga, ito lang kasi, no? Yung dapat talaga hindi dinadala sa social media yung away pamilya. Kasi isipin mo, no, na dapat ang pinag-uusapan natin ay yung pagkapanalo ni Carlos Yulo ng gintong medalya. Ang pag-uusapan tuloy natin ngayon ay yung away ng kanilang pamilya. Dapat talaga hindi ito dinadala sa social media. Kasi tingnan nyo yung nangyayari. Ganyan. But anyway mga master, panoorin na lang natin to, no? At dito na natin sisimulan sa mag-i-speech na itong nanay ni Carlos Yulo. Kasi meron pang merong parang opening speech dito si Attorney Fortune. Huwag na natin pakinggan. Medyo mahaba eh. Parang siya yung Hindi, joke lang. Pero itong si Attorney Fortune, ito rin yung sa may sa may bicycle, yung road rage. Siya din yun eh. Yung gustong pakasuhan yung yung nakabangga. Anyway, simulan na natin to. Sorry for those we have mic, but we can wala bang microphone kasi malayo po kami. Come, give me your phone. Okay. About the ground is what Mayroon pong opening statement si Mrs. Yulo Yes. before we ask the question. Yes. really. I will be distributing a copy of the statement to Mrs. Yulo so that at least some of you have the hard copy. Kung hindi umabot, no, ay picture nila. Okay? Oh, ito daw yung hard, meron daw kodigo, hindi joke lang. Hindi kodigo, yan yung niya, yung sasabihin niya, di ba? Nakasulat, nakasulat para hindi na rin magkamali siguro. Hindi hard copy daw eh. Kung hindi umabot, no, ay so that at least some of you have the hard copy. Kung hindi statement, Oh, yan kasi yung statement niya, di ba? Bigyan mo ng mga hard copy yan para, di ba? Alam mo yung sinabi ni Miss Yulo. Ni Nanay Yulo pala, Nanay Yulo. so that at least some of you have the hard copy. Kung hindi umabot, no, ay picture nila. Okay? Yung isa, magtatago ako. Okay. Sige po, mami. Sige po. Hindi ko alam kung natatawa siya o eh. Hindi ko alam kung bumibelo lang siya, pero parang sa emosyon ng mukha niya. Hindi ko alam kung natatawa o na-excited, hindi joke lang. Sige po. Liham ng isang ina. Magandang umaga muli. Ako po si Mrs. Angelica Yulo, ang nanay ni Carlos Yulo. Ako po ay narito para ipahayag ang aking huling pananalita
hinggil sa girian sa aming pamilya at ng panig ng anak ko. Pero ito no, in the first place, ikaw yung unang naglabas. Di ba? Ng girian ninyo. Kasama ang kanyang GF na si Chloe San Jose. Umabot na kasi ito sa nakakaalarmang sitwasyon. Umabot ito sa nakakaalarmang sitwasyon. Pero ang hindi ko maintindihan, ikaw yung nauna, Nanay Yulo. Ikaw yung nauna na magsalita dito sa social media. Siyempre, natural, sasagot yung anak mo, di ba? Sasagot yan. Unang-una, nasa edad na yan Hindi naman na bata yan di ba? Paano hindi aabot, di ba? Hindi ko talaga maintindihan. Bakit ganito na yung nangyayari sa atin? Dahil buong sambayanan, alam na at nakaabang na sa mga susunod na salita ng bawat isa. Paano ba naman? Nilabas mo, di ba? Anak talaga, hindi ko maintindihan, Nanay Yulo, bakit ganon? Nagsalita ka patungkol sa anak mo. Di ba? Tapos, dito pa, sa pagkakataon na kung saan nanalo itong si Yulo, si Carlos Yulo, ng gintong medalya. Talagang pag-uusapan talaga kayo ng buong bayan. Kasi kung ordinaryong tao lang kayo, di ba, at lalabas niyo yung usapin niyo sa social media, I think hindi papatusin basta-basta ng mga chismoso-chismosa yan. Depende na lang kung sa Rapid Tulfo Induction kayo lumapit. Pero di ba, ikaw yung unang naglabas. Tapos magtataka ka na baka malaman ito, baka malaman ito ng buong tao. Parang ang gulo nun. Parang ang gulo ng ibig mong sabihin yan sa statement mo. Kung kailan dapat ang ganitong hindi pagkakaunawaan naway nananatili lamang pribado at inaayos sa personal na paraan. Wait, what? Nanay Yulo, hindi kita maintindihan. In the first place, ikaw yung unang naglabas. Di sana piniem mo na lang yung problema mo sa anak mo, tsaka sa GF niya. Oh my goodness. Press conference nga naman. Hindi ako perpektong ina at alam ng Diyos na hindi ka din perpektong anak. Wala namang pumipilit sa atin na maging perpekto. Wala naman talagang perpektong magulang, wala namang perpektong anak. At walang perpektong pamilya. Agree? Walang ibang hangad ang isang ina kung hindi ang ikabubuti ng kanyang anak at sa bawat miyembro ng pamilya. Sa paraan ng marahat, ikabubuti ng anak at ng pamilya. Pero ang tanong dito, Nanay Yulo, yung naglabas ka ng statement mo, no? Kasi ikaw yung nauna naglabas ng statement mo patungkol dyan sa away nyo sa inyong pamilya. Ikabubuti ba yun ng anak mo? Di ba? Ikabubuti niya ba yun? In the first place, malabong ikabubuti niya yun. Kasi pag-uusapan talaga kayo, isipin mo yung anak mo mag-uuwi ng gintong medalya. Tapos, di ba? Magsasalita ka ng ganun patungkol sa kanya. Talagang pag-uusapan kayo niyan. My goodness. maingay, sana'y maunawaan mo na ang intensyon ko ay malinis. Ako ay isang ina na saktan
Dahil ang mabait na anak na pinalaki ko ng maayos at mabuting tao ay hindi na nakikinig sa mga paggabay ng magulang. Unang-una, no, hindi na bata si Yulo eh. Si Carlos Yulo, hindi na bata yun eh. Nasa wastong edad na yun eh. Yes, kailangan pa rin makinig sa payo ng magulang, di ba? Pero dapat ang tinitignan kasi dito, no? Ito rin kasi kaya hati yung mga tao kasi yung sinasabi nila, dapat makinig ka dyan kasi nanay mo yan. Hindi ganun dapat. Makinig ka kung tama yung sinasabi niya. Pero kung mali na yung sinasabi niya, di ba? Ba't ka pa makikinig? Di ba? Hindi dapat gano'n ang mindset ng mga Pilipino. Hindi dapat gano'n ang mindset natin. Dapat doon tayo sa tama. Ano ba yung tama? 'Di ba? Baka mali na yung ginagawa ni nanay. 'Di ba? Mali na yung mga sinasabi niya. Syempre, ikaw anak ka. Kailangan pa bang sumunod ka doon? Mali na nga yun. 'Di ba? Dapat doon lang tayo sa tama. Ano ba yung katotohanan? At ano ba yung tamang gawin? Kung mali man yung naging pagpuna ko sa nobya mo, humihingi ako ng patawad dahil nanay lang ako na nag-aalala. Matanda ka na, kaya mo Sinabi niya matanda ka na. nang magdesisyon para sa sarili mo. Oo. So, anong problema? Bukas ang aming pintuan sa tahanan, may pera ka o wala, kung nanaisin mong bumalik sa amin. Sino ba naman ang anak na matitiis yung nanay niya, no? Pero kasi ito yung naging problema dyan eh. Ang naging problema talaga dyan, Nanay Yulo, bakit dinala mo ito sa public? Itong problema nyo. Itong problema nyo na dapat inaayos nyo in private, dinala mo in public. Natural talagang pag-uusapan talaga kayo niyan. Unang-una, anak mo, sikat na yan ngayon. Ang dami na ngang kumakalat sa sa social media sa Facebook. Nagtitraining na sila. Kasi simula yung nalaman nila kung magkano yung napanalunan nito ni Carlos Yulo. At saka yung mga nakuha niya mga gift. dami nang kumakalat ngayon. Nagtitraining na. Oh my goodness talaga, di ko na talaga maintindihan ng mga Pilipino ngayon bakit gustong-gusto nyo ng ganyan na pinag-uusapan kayo. Tapos sasabihin, di ba, na parang nakaka-dismay, nakaka-alarma na kasi umabot na sa punto na pinag-uusapan na tayo ng buong mundo. In the first place, ikaw naman talaga yung may gusto niyan kasi ikaw yung una naglabas. Hindi ko maintindihan bakit ganon. Kailan ba talaga tayong matututo, mga Pilipino? Gusto nyo talaga na private lang pag-usapan yung problema nyo? O huwag kayong pumunta sa public. Huwag kayong pumunta sa social media. Dahil mabilis ang balita sa social media. Kahit sabihin mo lang yan sa kapitbahay mo pero naka-livestream kayo. Nagkukwentuhan kayo ng kapitbahay mo pero naka-livestream kayo, naka-video kayo. 100% kakalat yan. Lalo kilala kayong tao, Yulo. Di ba? Mga Pilipino nga naman talaga. Hindi na pwedeng bawiin ang nasabi. Ang amin lang, handa na ako at ang papa mo mag-usap tayo ng bukas ang loob na may pangunawa anumang oras na handa ka pag-uwi mo upang maayos ito. Hindi Kung ako naman yung anak, sa tingin ko gusto ko pa rin maayos yan. Siyempre, pangit naman yun. Di ba? Tayo na nga lang eh. Di ba? Lahat tayo lilisan. Di ba? Dapat maayos ang pamilya natin. Di ba? kailangan ng ibang tao na malaman ang mga alitan dahil hindi nila alam ang buong kwento at hindi nila ito lubos na nauunawaan.
Syempre, paano nila mauunawaan yan in the first place? Hindi naman talaga nila alam yung buong katotohanan. Kayo lang naman nakakaalam yan. Kaya nga dapat, di ba, kayo-kayo na lang din ang mag-ayos. Hindi yung dinadaan pa dito sa public. Hindi yung dinadaan pa dito sa mainstream media. Hindi dinadaan dito sa social media. Yun naman pala eh. Yun naman pala yung sinasabi mo. Pero bakit dinala mo dito sa social media? Bakit dinala mo sa public? Yan kasi yung tanong dyan. Nanay Yulo. Kaya ako hindi ko maintindihan kung ano yung point mo. Kung bakit ka nagsabi bakit ka nagsalita sa public, bakit ka nagsalita sa social media, bakit ka nagpa-press conference pa. Di ba? Gayud pa man, humihingi ako ng patawad sa iyo at sa sambayanan sa mga nasabi ko sa interview. Pagod at puyat ako sa kapapanood sa iyo ng mga panahon na yon. Di makatulog sa tuwa kahit tapos na ang iyong laban. Hindi ako nakapag-isip ng mabuti ng nirap. That's not excuse. Hindi yan excuse. Kahit gaano ka kapagod, di ba? O gaano kataas ang emosyon mo. Sa bagay, when emotion are high, intelligent is low. Pero di ba dapat may kasunod pa yon? When emotion are high, may intelligent is low, but I watch my word. Di ba? Tinitignan ko or binabantayan ko yung mga sasabihin ko. Kasi di ba, pwede mo naman sabihin yung in-interview ka kasi nanalo yung anak mo ng gold medal. Di ba? Congratulations anak! Maraming salamat naman sa Panginoon at ligtas ka. Naiuwi mo yung gintong medalya. Oh, that's enough. At kung may problema kayo sa pamilya mo, o di pag-usapan nyo in private. Hindi ko gets. Bakit ganyan yung mga sinasabi mo? Rapido ako ng mga tanong ng mga reporter tungkol sa bagay na dapat ay tayo lamang ang nag-ayos. Parang sinisisi mo pa yung reporter. Kayo kasi mga reporter kayo, puro kayo tanong ng tanong eh. Na kasi kayo magtanong. Nga naman eh, no? Kontrolado ka ba ng mga reporter, Nanay Yulo? Parang hindi naman. Kahit tanungin ka ng tanungin yan, eh kung wala kang gustong sabihin patungkol sa personal na buhay nyo, hindi ka na mapipilit ng mga yan. Hindi ka nila hawak sa liig. Di ba? Para sa akin, hindi acceptable yung ganyang klase ng reason. Patawad anak. Iintindihan ko na maaaring tignan ng iba na kaya lamang ako nagsasalita ngayon ay dahil sa iyong tagumpay at kasaganaan. Ako ay nagsasalita para ilagay na sa katahimikan ng issue. Bukas ang pintuan para pag-usapan ng personal na walang galit. Hindi man humantong sa pagkabuo ng pamilya naway maipanatili natin ang respeto sa isa't isa at sa dignidad ng pamilya. In the first place, ikaw ang walang respeto, no? Kasi sa ginawa mo na paglabas ng issue nyo sa public, I think Nanay Yulo, ikaw yung unang hindi rumispeto sa anak mo. 'Di ba? Dahil sa ginawa mong ganun. Kung hindi man tayo magkaayos, sana sa pagdating ng panahon, maunawaan ang aking panig, intensyon at hindi ang ingay. Ang pamilya, iisa lang yan at laging andyan lang para sa isa't isa sa kabila ng anumang pagsubok o alitan. May next page pa. Ito'y pilit nating unawain hanggang wala na tayong maisip kung hindi ang mag-ayos siguro.
At sa sambayan naman, sana ay ipagdiwang na lang natin ang tagumpay ng anak ko. Gumawa ang anak ko ng kasaysayan para sa ating Pero nanay, hindi mo naman pipigilan yung mga chismoso at chismosa. Dahil nasa public na yung problema nyo. Eh di sana kung hindi ka nagsalita patungkol sa anak mo, yun sana talaga dapat ang pag-uusapan natin ngayon. Yung pinagpipestahan natin ngayon, o pinagpipestahan ng mga, 'di ba, tao, eh yung pagkapanalo ni Carlos Yulo. Kaso hindi ganun kasi yung nangyari. Dahil sa ginawa mo, yung mga personal na problema nyo tuloy ang pinag-uusapan. Imbes yung ginawang training, kung ano-ano mang ginawang paghahanda ni Carlos Yulo, no? Kasi ganoon naman pag pag may nananalong champion, ano yung ginawa niya, ano yung mga training na ginawa niya, ano yung preparation na ginawa niya para sa darating niya na na laban. 'Di ba? Yun yung dapat pag-uusapan. Kaso nga lang, dahil sa sinabi mo patungkol sa anak mo, yun tuloy ang pinag-usapan tuloy. My goodness. Dapat talaga hiwalay yung social media ng Hindi joke lang. May edad na Hindi joke lang. Hay nako, Nanay Yulo. Sana maging lesson ito sa inyo. Sa iyo. Na dapat yung problema talaga dinadaan yan, 'di ba? Sa private na usapan. Kasi away pamilya nga Away pamilya. Pag sinabing away pamilya, pamilya lang din ang magsosolve ng problema. Wala nang iba. O tignan nyo. Diyan ba sa ginawa mo, sinong talo? Kayo pa rin. Pamilya nyo pa rin yung talo. 'Di ba? Walang panalo dyan. Talo kayong lahat dyan. Si Yulo, si Carlos Yulo, ikaw, yung pamilya mo, talo kayong lahat kasi kayo yung pinagchismisan. 'Di ba? Kaya dapat talaga hindi dinadaan sa social media or sa public yung away pamilya. bansa. Lahat tayo ay magpasalamat kay Kaloy para sa karangalang iuuwi niya para sa bayan. Sana pagkatapos ng panayam na ito, titigil na ang lahat at matatahimik na. Sumagot ka kasi. Sumagot pa kasi, di ba? Nagsalita na si Carlos Yulo eh. Di ba pinasinungalingan yung mga sinabi mo? Tapos nag-press conference ka pa ng ganyan. Tapos ang gusto mo mangyari, matigil na. At pag-usapan nyo na lang yan in private. Sa tingin ko yung the best na ginawa mo para makabawi-bawi ka lang naman sa anak mo, hindi ka na nagsalita. Yung sumagot yung anak mo sa'yo, dahil doon sa mga sinabi mo, dapat hindi ka na nagsalita, hindi ka na nag-reply pa. Yun siguro yung the best way. Para matapos na yung issue. 'Di ba? At pinakamaganda na kung mag-press conference man kayo ulit, magkasama na kayong mag-ina. At sasabihin nyo na lang na tapos na po yung problema namin. Nagkaayos na po kami. Wala na po kaming ibang detalyeng sasabihin, kundi yun lang po. 'Di ba sana ang ganda? Kaso hindi ganun. Bakit ka pa nagpa-press conference? Bakit, Nanay Yulo? Ano ba talagang point mo? Hindi ko maintindihan eh. Ang bawat partido. Ang mga sugat ay kusa namang maghihilom sa paglipas ng panahon. Yeah. Pero totoo naman yan. Lahat ng trending nalalaos din. Pero, hindi kayo makakalimutan ng tao. Pag tinanong, ito, ganyan yung nangyari. Ganyan yung nanay niya eh. Ganyan yung anak niya eh. Kasi nga, di naman namin alam kung sino yung totoong nagsasabi sa inyo eh. Ng totoo, di ba? Malalaos din yung issue na yan. Pero hindi na makakalimutan ng tao yan.
maaalala at maaalala nila yan pag binalikan. Piliin naming humilom kami sa pribado at mapayapang pamamaraan. Kaloy, Di sana ginawa mo yan nung umpisa pa lang. Yung in-interview ka, sana wala kang sinabing kung ano-ano. congratulations sa iyong tagumpay. Mahal na mahal ka namin lahat. Sorry. Mukhang tapos na ata. Oh, alam nyo na. Private na lang, ha? Sorry. While she's composing herself, Tony Raymond, with humble apologies, could you kindly repeat what you said earlier before you give way to the statement? Just lang, mga snippets. May tumawa si Atty. Fortune. Nag-i-emote si nanay eh. I'm representing Mrs. Yulo for free. I'm doing this not for myself. God has been very generous to me. Anyway mga master, no, kung gusto nyo panoorin tong full press conference nila, panoorin nyo na lang, no. Doon lang naman tayo sa part ng statement ni Nanay Yulo, no. Pero ang masasabi ko lang talaga dito kay Nanay Yulo, in the first place talaga, Nanay Yulo, ikaw yung naglabas niyan. Yung away pamilya nyo, ikaw yung unang naglabas. Kaya sana, 'di ba, yung sumagot yung anak mo, hindi ka na dapat sumagot. Dapat hindi ka na nagpa-press conference na ganyan. At sana lesson learned na rin to sa'yo na yung away pamilya hindi dinadala yan sa public. Hindi yan dinadala sa social media. Dapat in private lang yan. Kayo-kayo lang din kasi ang makakapag-ayos niyan eh. 'Di ba? Ayaw mong pag-usapan kayo ng kasi diba sabi mo nakaka-alarma na dahil nalaman na ng buong tao, ng buong mundo. 'Di ba? Pero ikaw yung naglabas eh. 'Di ba? Kaya dapat talaga lesson learned sa ito. 'Di ba? Ganun dapat. Maging tayo, matured mag-isip. 'Di ba? Huwag tayong gumaya sa Rapid Tulfo in action. Di joke lang. Pero yun, totoo naman, huwag tayong gumaya sa Rapid Tulfo in action. Imbisa na kasi napag-usapan natin yung yung pagkapanalo ni Carlos Yulo, yan patuloy ang dapat pag-usapan, yung problema niyo sa pamilya niyo. Anyway mga master, hanggang dito na lang tayo at maraming salamat sa pagsama sa ating video, no? Ingat kayo palagi at God bless you po sa inyong lahat. Paalam po. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Basta kalan ang pangalan, laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Basta kalan ang pangalan, laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Masteralan ang pangalan, laging naninindigan. Pili-pili igising sa himig ng katotohanan. Titindig at lalaban sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Huwag mong akalain kami mananahimik lang. Ang bawat salita mo aming haharapin ng may tapang. Mga inaapi ngayon na sa bawat post of vlog kami nagkakaisa. Mga maling gawa inyong ipihina ay pulo na ang boses sa lahat na laban kasama.